Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Every gising is a blessing. Tayo muli ay nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng panibagong buhay. Gitna ng napakaraming mga pagsubok na ating pa ring hinaharapan, mga kapatid, isa lang ang magpapalakas sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman tayo muli ay nagbabalik sa banal na misa dahil ang pagkain ng ating isip, puso, ang ating kaluluwa ay ang kanyang katawan at dugo. Mga kapatid, minsan nagkakaroon ng sakit ang ating kalooban. Nagiging mali at baluktot ang ating isip. Sumasama ang ating loob. Mga kapatid, muli nating ilapit ang ating sarili sa Panginoon na siya naman talaga ang gamot ng ating buhay. Tayo muli magpakumbaba, hilingin natin ang kanyang awa para tayo ay makitang karapat-dapat muli na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong mga may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain, at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno.
May nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos yaong masunurin. Ang lupang minanay, di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang pagdahop. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yoong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng paon, hindi itatakwil. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng puon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't Kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Alleluia, 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 alleluia. Sa krus ni Kristo, dinangal itong ating pamumuhay na para sa Kanya lamang. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya. Ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, sinawag ang 12 at sinabi, ang sino man nagnanais maging una, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod sa lahat.
Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinanlong niya ito at sinabi, ang sino man tumanggap sa isang maliit na bata tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, ay hindi ako ang kanyang tinatanggap, kung hindi ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. How can you know if someone is toxic or if someone is healthy? Paano mo masasabi kung ang isang tao ay may masama o mabuting ugali? May 3 pong palatandaan ayon sa ating Panginoong Hesukristo para masabi mo kung ang isang tao ay may masamang ugali o malusog ang kanyang kaluluwa. Kamukha po sa sakit, may mga simptomas na makikita ka sa isang tao kung siya ay may problema sa kanyang pag-iisip o kaya naman sa kanyang pag-uugali. The first sign that someone is toxic is when that person has pride. Isa sa mga ayaw na kasalanan ng Diyos ay ang kataasan ng loob. Hindi natutuwa ang Diyos kapag ikaw ay mayabang. Amen? Kaya nga po sa ating ebanghelyo, pinatigil ni Jesus ang kanyang mga alagad dahil nagtatalo sila. Pinag-uusapan daw nila kung sino sa kanila ang marangal. Kahit na hindi nila sinabi kay Jesus. Nababasa ni Jesus ang puso nila. Hindi niyo po napansin? Tinanong sila, hindi sila sumagot. Pero alam ni Jesus ano ang problema. Kaya mag-ingat ka kapatid ha. Kapag may pride ka, kataasan sa puso mo, hindi mo yan maitatago sa Diyos. Amen? Allergic ang Diyos sa pride. Pero magkaiba po ang pride sa being proud. Tandaan niyo po yan. At unawain niyo, ha? Ang pride ay nagyayabang. Ang pagiging proud naman ay pinagmamalaki mo lang yung kabutihan na nagawa mo dahil din sa tulong ng Diyos. Kapag proud ka sa ginawa mo, ibig sabihin, masaya ka lang dyan sa pinagpaguran mo. Wala naman pong masama, hindi po ba? Kapag pinaghirapan mo ang isang bagay, basta't wala kang sinasaktang tao, basta't wala kang binababang tao. Kung maalala nyo nga po, di ba? Nung minsan na bumalik ang mga alagad ni Jesus sa kanya. Pagkatapos silang magmisyon, pinagmamalaki pa nila yung kanilang ginawa na yung mga masasamang espiritu na palabas nila, yung mga demonyo, sila'y sumusunod sa kanila. Hindi naman sila binawal ni Jesus nung pinagmamalaki nila yung kanilang mga nagawa o accomplishments. Masaya pa nga si Jesus dun sa kanilang mga nagawa. Okay lang yan na ipagmalaki mo yung bunga ng iyong sakripisyo. Ang masama ay kapag nagyayabang ka na. And to be full of pride means you want to be greatest at the expense of others. Mayabang ka kapag binababa mo ang iba. Alam niyo po, nakakalungkot. Kapag pupunta ka sa social media, ang daming ganyan. Dun sa comment section, dun sa kanilang mga pananalita, sinasabihan ng mga iba, pagpasensya nyo na po ang mga salitang bobo, tanga, walang alam, mangmang. Those words are indications that you have pride in your heart. Mga kapatid, labanan po natin ang tukso ng kataasan. Bago ka mag-type, bago ka magsalita, tingnan mo muna, nanggagaling ba yan sa kataasan ng aking loob? Kapag may kataasan ka ng loob, gusto mo kasi ikaw lang yung magaling. Gusto mo, ikaw lang yung matalino, ikaw lang yung mabuti. Toxic
na ugali yan. Kapag gusto mo, ikaw lang ang nakaangat. Hindi ugali ng Diyos yan. Dahil ang ugali ng Diyos, hindi nakikipagtaasan kung hindi nagpapakumbaba. Amen? Kaya nga po, ang sulat ni San Pablo, sabi niya, kahit na ang Diyos ay nasa itaas, binaba niya ang kanyang sarili, nilubas niya ang kanyang pagka-Diyos para makamuka natin. Siya'y nagpakumbaba para sa atin. Kapatid, may sakit ang kaluluwa mo kapag gusto mong hinihigitan ang iba. At masama ang ugali mo kapag sinisiraan mo pa ang iba para lang umangat ka. Tandaan niyo po, malawak ang dagat. Hindi mo kailangan butasin ang bangka ng ibang tao. Pwede naman po na tayong lahat ay maglayag na malaya at masaya sa dagat. Huwag mong banggain ang bangka ng ibang tao. Hindi mapapabilis ang iyong paglalakbay kung sisiraan mo ang iba. Maraming pera at kayamanan sa mundo. Hindi mo naman kailangan manggulang sa iba para yumaman ka. Marami ding lupa sa mundong ito. Hindi mo kailangan mangagaw ng lupa ng iba. Kasi darating din ang araw, di ba? Kapag lumisan ka na dito sa mundo, kapag namatay ka na, 6 feet lang na lupa ang iyong kailangan. Di po ba? Kapatid, lahat tayo pwede naman umangat Basta't magtiyaga ka. At basta't umasa ka sa Diyos. Yan ang sabi ng unang pagbasa. Umasa ka sa Diyos. Yan ang mabuting gawin. Mag-ingat ka kapag gusto mo, ikaw lang ang magaling. But second sign that you are becoming a toxic person, that you're becoming unhealthy inside, is when you want to be served rather than to serve. Ang sabi ni Jesus, if any one of you wants to be great, they should be last and should become the servant of all. Ang tunay na alagad ni Kristo ay marunong maglingkod. Dahil sabi ni Jesus, dumating ako dito sa mundo, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod sa iba. Di niyo po ba napansin, ang ilog, hindi naman niya iniinom yung sarili niyang tubig. Yung manok, kapag nangitlog, hindi niya kinakain yung sarili niyang itlog. Yung puno, kapag namunga, hindi niya kinakain ang sarili niyang bunga. Yung baka, kapag naglabas ng gatas, hindi niya iniinom yung sarili niyang gatas. Ang araw, sa kanyang sinag, hindi naman niya ginagamit ang sarili niyang liwanag. Tingnan niyo po mga kapatid, lahat ng mga lalang ng Diyos dito sa mundo ay likas na nagbibigay at nagbabahagi. Ang tao, ano bang naibibigay natin? Hindi naman tayo nangingitlog. Di naman tayo nakakagawa ng tubig. Kung man tayo ay nakakagawa ng gatas, kakaunti lang. Hindi po ba? Wala naman po tayong bunga na lumalabas sa ating mga katawan. Kaya nga, ang tangi na lang maibibigay ng tao ay ang kanyang paglilingkod. The only way that we can give back is to serve. May problema ka, kapatid, kapag ayaw mo magbigay at maglingkod. Ang taong walang naitutulong ay may sakit. Ang sakit niya ay sa kanyang kaluluwa. The healthy, the happy, and the holy person would always give and serve. Why serve? Because you have been given, you have been gifted, you have been graced. Ang taong hindi nagbibigay, ang iniisip niya, hindi naman ako binigyan Ang taong hindi naglilingkod ay madalas taong nagrereklamo sa Diyos. Amen? Ang taong naglilingkod at nagbabahagi, kadalasan ay nagpapasalamat sa may kapal. Kapag naglilingkod ka, imbes na pinaglilingkuran ka, nagiging kamukha mo ang ating Panginoong Hesukristo. At tandaan niyo po, ang mga mas pinagpapala
ay yung mga nagbibigay at tumutulong sa iba. Amen? Third and last, the toxic and the unhealthy person hates children. Kapag naiinis ka sa mga bata, kailangan ka munang huminto, magnilay, at magdasal. Kasi ang turo po ni Jesus, balikan yung ebanghelyo, sabi niya, whoever receives a little child receives me. Pinapaalala ni Kristo sa atin, mararanasan mo din ang presensya ng Diyos sa mga maliliit na bata. Kaya nga kapag nagagalit ka sa mga bata, ibig sabihin matanda ka na. Matanda ang iyong pag-uugali. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa katandaan o lumang ugali ng tao? Yan daw po ay simbolo ng kasalanan. Saint Paul reminds us, put off your old self, which belongs to your former way of life and is corrupt through deceitful desires. Kapag galit ka sa mga bata, isang pandayan, masyado ka ng seryoso sa buhay mo. Amen? At ano po ba ang tinuturo ng mga bata sa atin? Remember, little children teaches us that we should be happy even without any reason at all. Kapatid, kamukha sana ng mga maliliit na bata, maging masaya ka kahit na wala kang dahilan. Be worried when you are happy because of a reason. Mag-alala ka kapag ikaw ay masaya dahil lang sa isang dahilan. Because the moment that you lose that reason to be happy, that will be the moment that you will be sad and depressed. Ang toxic at unhealthy na tao, palagi naghahanap ng dahilan para maging masaya. Kasi yung mga dahilan natin sa pagiging masaya, darating at darating ang panahon, pagsasawaan natin sila. Di niyo po napansin, dati pinapangarap mo magkaroon ka ng Apple phone. Nung meron ka ng Apple, ilang buwan lang, ilang taon, di mo na pinapansin. Yung iba, pinapangarap na magkaroon ng magandang bahay. Meron na. Pero ilang buwan, ilang taon, nagsasawa na. Pinapangarap ang isang magandang sasakyan. Pero kapag nagasgas ang sasakyan, nagagalit sila, naiirita sila. Ang dami ko na rin pong kinasal. Sabi, ikaw ang pinapangarap ko. Sabi, dito po sa babae. Pero ako'y nabibigla dahil ilang taon lang nabalitaan ko, sila'y nagkahiwalay. Hindi mo kailangan ng dahilan para maging masaya. Basta't palagi mo lang piliing maging masaya at sasaya ka. Amen? Healthy and holy people are like little children. They are simple, they are humble, and they are always cheerful. Mga kapatid, sana palagi po kayong mag-check up sa inyong kalooban. Kung paano, tayo mga matatanda, di ba? Palagi tayo nagpapa-check up sa doktor. Kayo po, palagi kayong nag-check up ng inyong dugo. Kumusta ka na? Malusog ka pa ba? Baka nakalimutan mo yung mas mahalaga. Check up ng iyong pag-uugali at ng iyong kaluluwa. Tanong mo sa iyong sarili, may pride ka ba? Gusto mo bang malamangan ang iba? May selfishness ka ba? Gusto mo bang pagsilbihan kesa sa maglingkod sa iba? And third, serious ka ba? Baka naiirita ka na sa mga bata o baka naghahanap ka palagi ng dahilan para maging masaya. Harinawa, kapag nakita po natin na may problema ang ating isip, puso't kaluluwa, pag nakita mo na toxic ka na, hindi ka na malusog sa iyong kalooban, kapatid, bumalik ka kay Jesus. Makinig ka sa ating Panginoon at Diyos. Naway siyang maglinis sa iyong kaluluwa para mabigyan ka muli ng tuwa at ng kapayapaan. Amen. Tumayo po tayo. Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang mapagligtas sa kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang mapagpasakit na lingkod, dalhin natin ang ating mga petisyon sa Ama
ng lahat ng habag. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng maliwanag na pananaw ng mapagtimping katatagan sa mga kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang kapayapaan at pagkakaisa naway maghari sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng tao sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang mapagtanto na hindi matatagpuan sa kapangyarihan at pagiging kagalang-galang ang tunay na kadakilaan, kundi makikita lamang ito sa paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na intensyon, lalong-lalo na pinagdarasal pa rin natin ang mabilis na kagalingan ng ating Santo Papa, Papa Francesco. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng katapangan upang tanggapin ang mga paghihirap na dumaraan sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan ng iyong presensya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mapaghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon aming paglingkuran. Hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ay ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mong pinangasiwaan sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat dito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, si Florentino, aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Hawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunggayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pati naririto ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sanla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kung kayo po ay palaging nagpapacheck ng dugo, palagi niyong binabantayan, mataas ba ang aking sugar? Mataas ba ang aking kolesterol? Mataas ba ang aking creatinine? Kapag may kataasan dyan sa iyong dugo, may problema ang iyong katawan. Pero hindi lang po sa katawan, bawal ang kataasan. Lalong-lalo na po sa ating kaluluwa. Again, remember, pride, that desire to be higher, better than others, is the mother of all sins. Ang nanay, ang ina ng ibang kasalanan, nanganganak ang ibang kasalanan, nanggagaling yan sa kataasan ng loob, sa kayabangan. Pag mataas ang loob mo, meron kang pagnanais na ikaw lang ang paglingkuran. Pag may kataasan ng loob mo, masyado kang serious. Gusto mo ikaw lang ang masaya. Nagagalit ka kapag ang iba ay masaya. Check niyo po ito, mga kapatid. Bantayan niyo sa inyong loob kung kayo ay may kataasan ng loob. Dahil ibig sabihin, toxic ka na, unhealthy na ang iyong kaluluwa. Hindi natin mapipigilan ang ating pagtanda, pero ang makokontrol natin ay ang ating pag-ugali habang tayo ay tumatanda. Kaya nga po ang aking pong assignment sa inyo, kahit na may katandaan na tayo, embrace the little child inside of you. Please give time for you to relax, to play. Choose to be always happy. Maglaro ka naman. Kahit na kakaunti lang. Ano yung libangan mo? Holiness is seen not only in praying, but holiness is seen in enjoying the grace that God has given to us. Kaya ngayon pong maghapon na ito, piliin niyo pong maging masaya sa lahat ng gagawin niyo. Magtanim ka, maging masaya ka. Kahit na maglinis ka, maging masaya ka. Maghugas ka ng pinggan. Smile ka habang naghugas ka ng pinggan. Bigyan mo ng oras at panahon, pagiging masaya ngayong maghapon. Bahagi din yan ng pagiging banal at mabuti. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kaya basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.